The internship, medical is pure. It's okay. Okay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay. Piliting na. Excited na po ba kayo? Ha? Ano? Sige. Okay. Good evening. Ako po si Gerald Lex. May apat na rin po akong anak. 14, 12, 11, and 10. So 14, 11, 12, 10. So, dalawang babae, dalawang lalaki. So, bibigay po kami na family, natural family planning, natural family planning. So, pagpapalalo po ng pamilya, pagpapalalo ng so good. Gabi, ito po yung kwento po ng buhay natin. Kwento ng pagmamahal ng Diyos, pagmamahal ng kapwa, nagbigay sa akin pagkakataon, paano ako napunta sa Christian life ko. Bro, sino nag-imbita sa inyo? Usapan natin na. Nung parang kami na person, abis na. Second part. Sinabi namin sa thank you. Natuwa na kayo. Natuwa na kayo. Sorry. And your chat na po. We tried because I told him that let's attend. What is that? And I said to him, that's private school for guys. It's like that's Translate that. Sino pa yung participant mo? Bro, sino nag-invite sa inyo? Thank you very much. Next. Parang may halo pa na ako. Kaya naman, pinipilitan. Okay naman, masaya. Okay, di ba? Kita mo yung advice mo na huwag kang tatakas sa akin. Tapusin mo to. Sino participant? Wala na. Ay! Kayo po, sino nag-invite ko sa inyo? Relieve pressure. Sa Tagalog, pampalamig. Okay? Pampasaliwa ulit. Alam niyo kapatid, next start po, tayo dito. Yan. At pag-uusapan natin yung gabi, ay patungkol sa pagmamahal ng Diyos. Yung pagmamahal ng Diyos na pilit natin iinalayo yung sarili natin. Okay? Yung 67. It's gonna next. Beside that, Tagalog ko, speak English. Speak Tagalog ko. Beside, okay. This is so nice, diba? So, yung pagdating ko po dito, ako makulubin po ngayon. 16 years old po, 8 po kami magkakapatid. 8 kami magkakapatid. Dahil sobrang 8 kami magkakapatid, hindi po alam kung ano yung pagmamahal. Hirap na po kami. Imagine mo kaya kung may naman na ako na pulis na yan. Pero, mahirap na po kami. Baka po ako. Nakita ko yung mga magulang si Sir sa simbahan. Dahil sila nagsisigawan. Sabi ko sana, ayaw ko mag-serve sa simbahan. Dahil ko po ang born again. Dahil born again po siya, iniiwan kami sa bahay ng gutom. So habang gutom kami, yung mga kukunin sila ay kung may maalis na papapunta sa atin dito sa surgeon, sabi na namin, magsasente na naman, iiwan mo lang yung mga anak ko dito, iiwan mo sa ito na, hindi ba naman
mag-serve ka. Kaya inis na inis na sa simbahan. Bakit? Kasi nakikita mo sa nagsisimpi sila sa Diyos, pero hindi mo yung pamilya na. Sumayo po na ito, ayaw mo mag-serve sa anak ng simbahan. Ganyan pa rin. Ang mga kamusabi niya, Ricardo! Alis niya naman! Iiwan mo na niya ako dito! Bibigyan niya yung pera sa ito! Ganon sa Pinas. Every Saturday, nag-aawa sila. Tumakan tayo. Na-witness ko yung hahawakan ng Papa Pintora ba? Habang napapatulog ko, sabi niya, yan ka naman, Ricardo! Pa-praise the Lord ka. Iiwan mo yung anak mo, pag-iwan mo anak mo, dito. Wala na siya, makukuha nito pagkain ko lang yun. Sobrang buno na siguro ng father ko. Alam mo, umahap siya sa mga ko. Sabi ng papa ko, sa taas! Lumayo ka sa akin. Sabi ng mga ko, grabe siya. Sa taas agad. Ganun din yung brothers and sisters. Yung pinuntahan ko nito sa akin, yung manibay sa akin ito, maraming bumubuno po sa akin. Kaya brother, bro, kay natutuwa ko siya. Parang asawa ko na siya. Mamaya tumatawag sa akin. Bro, nasaan ka na? Grabe higay, ha? Kung na sabihin ko, ay gawin mahal. Malapit na ako. Brother higay. Ganun ang buhay ko. Kaya as early as 6 years old, naikot ko na yung greenhouse ng Cubao. Umiinom po ako doon, gabi-gabi. 16 years old ha? Sino po na ako natulog dito? Sa mga greenhouse? Sabi na ako kayo eh. Nandiyan na ba tayo? Oh, sino? Sa pagpapakanan ko, natagpuan ko po ang single surprise. So, pinag-ina ako sa simbahan. Doon po ako ngayon. Dahil sa bata po po ako, dahil sa iinom ko, kalalabas ko, one time, masyado na akong may nagdirekta sa kabilang bahay namin, meron silang mga may maliit sa mga panabong. Alas 2 ng madaling araw sarado ni Tituan namin. May bayat ako. Bakaw na ang taas. Ginawa ko siya. Hindi na ako kumakaw. Alam mo, inakyat ko yung bakit ko yun. Tapos, nakatungtong ako dun sa hollow blocks. Gabi na, konting iwanag na meron ko. Tapos, tahimik. Habang nasa taas ako tatanong na ako, may sumigaw sa akin. Sino yan? Hinitignan ko. Sumigaw ko. Sino yan? Puso na sa doon. Nakaganon ako sa pagbunan. Tapos habang nakaganon ko, brothers and sisters, medyo pinakabahan ako. Dahil ano ko yung kapitbahay namin. Naglabas na siya na baril. This time, nandun na siya habang nanginig na ako, sumigaw siya agad. Sabi niya, sino yan? Pumatok siya. Kinasal niya yung baril. Sobrang takot ko sa taas ng bagulan ng dalawa. Sabi, sino yan? Hindi na ako makapagsalita. Yung pawis ko ay tumulo. Sabi ko, pusa lang po. Sa sobrang takot ko, akala ko kung pusa ko ngayon. Bago ang buhay ko doon. Dahil kung naparin ako doon, wala na tayong wala na kami. Dahil sa sitwasyon na yun, nakita ko yung pagmamahal ng Diyos. May purpose ko lang ang buhay ko. Hindi mo, brothers and sisters, dahil sa pagmamahal ng Diyos, binigay ng Diyos yung kanyang ako na una at kahit sa isa na para sa atin. For God's and look to them. Bayan na ito.
napuputol. For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but the world will be saved through Him. Kailangan na natin ng Diyos. Kailangan na natin ng Diyos. Pero hindi tayo lumalayo. Bakit? Dahil sa ating mga kasalanan. Dahil paglayo natin. Dahil hindi natin alam yung purpose natin sa buhay. Dahil hindi natin kung bakit tayo nandito ngayon sa mundo. What are the things that you are most grateful? Ano ba kinagagalan niyo sa buhay niyo? Sister Jocelyn, ano po yung kinagagalan niyo? Laging family. What are the things that you're most grateful for? Right? Si Sister Jocelyn, ano na po kayo? Those people, hindi po. Nakakatawa, no? Yung mag-isip ka sa umaga, nakita mo yung mahal mo sa buhay mo, yung inaasama mo, masalamat ka sa Diyos, di ba, sister? Masaya ako. Bakit na po yan? Masaya ako. Pag-isip sa umaga, sinasabihan mo siya na, I love you. Ang cute, di ba? Di ba? Yung misis ko ba ako 7 years old, roller coaster yung buhay namin. Ayaw ng parents ka sa akin. Ayaw ng parents ka sa akin. Dahil sa simple surprise, dahil sa common surprise, tinuruan mo ganapin, maganap ang bilang isang ganap sa kanya. I-pursue siya. Kahit ayaw ng parents sa akin talaga, sinakripisyon ko talaga. Dahil sa after 5 years, 7 years, nagpakasal kami. After namin nagpakasal, sabi ng misis ko sa akin, Jar, paano mo nalaman na tayong dalawa? Sabi ko sa kanya, mahal, hindi ko nakikita ang sarili ko na hindi kita abin. Oh, so cute, no? Sabi niya, kung gulay tayo, ano ako? Sabi ko sa kanya, kung gulay ikaw, siguro ang palaya. So bakit? Kasi sabi ko sa kanya, kahit na bakit ang nagdulo mo sa aking buhay, ikaw pa rin ang sustansya ng puso ko. Kaya yung mga businesses, kahit mahirap, kahit mapanganib, kaya yung pagmamahal ng Diyos na nagligtas sa atin, ayunin papasalamat po tayo. Amen. God is love, and who abides in love, abides in God, abides in God, abides in God. Ano ba sa Tagalog na abide? Kasi person ko para ulit ako sa ano sa Tagalog? God's abide? Abide sa Tagalog? Ha? Mas malaki na Tagalog sa Tagalog. God is love, and He who abides in love abides in God, and God abides in Him. Sumusunod na, nakikisa-ayon. Diba? Pag nakikisa-ayon tayo o sumasabay tayo sa pagmamahal ng Diyos, hindi po tayo mawawala. Amen.
hindi po tayo mawawala. Matatagpuan natin yung purpose natin sa buhay. Dahil sumusunod po tayo. Sumusunod po tayo sa anak. Ang pagmamahal ng Diyos ay nagpapalago. Nagbibigay buhay po sa atin. Nagbibigay ng patuloy na purpose sa buhay natin. Bakit kayo magulong po ang mundo ngayon kung napapansin ko? Dahil mo namin po pamahal. Hindi na nila alam kung anong purpose nila sa buhay nila. Hindi na nila alam hindi na natin alam kung ano ba ang ginagawa natin sa buhay natin. Kung bakit tayo dito. Magpapakasal lang ba tayo? Magpapakabi lang ba tayo? Ano po ba yung purpose natin? Ano po yung pangako ng Diyos sa atin? Ang critical lesson, brothers and sisters, God blessed them and God said to them, be fertile and multiply. Fill the earth and subdue, have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and all the living things that grow on the earth. Yung blessing mo sa ating brothers and sisters. Ayaw taga mamamahala. Ayaw taga mabuti magiging sa kapwa natin. Ang tubo. Ibinigyan ng Diyos kapag gampanan o maging kawanis niya. May isang kaya, may isang lasay. Nakatalang kaya. Nakita niya nila sa ipapasok na doon sa ngayon. Sa college niya, maraming problema sa buhay. Masuray-suray. Tapos pagpunta sa doon sa umpisa, confession box. So sabi ng pare, tinitignan niya, mukhang maraming problema na ako ito. Nag-last. So, habang papasok yung mga pumasok na rin yung pare sa confession box. Pagpasok ng confession box, pumasok na rin yung lalaki. So, nanimig sila dalawa. Sabi niya, pumatok sa kanya. Iyo, may tutulong ba ako sa iyo? Sabi niya, meron mo. Iyo, ano yun? Parang may problema kami. Parang may lumuhos na sila mo. Oo nga. Meron na ako. Ano ba yung iyo? Sabi na, bro, may tissue paper ko. Pinaprocess ko. Yung nag-joke ko dito, ang madaling nila mo ha. Pag hindi kayo tumawa, ewan ko ha. So mga brothers and sisters, mga pagkakataon na yan natin, minsan sa salita ng Diyos sa katibigan sa atin, kaya kung hindi ko nagiging bakit sa sobrang dulo ng mundo ngayon. Especially ng kanyang parents, hindi na natin alam. Ilan na po yung ating problema? Ngayon po. Wala lang natin po. Diba? Ang hirap na ngayon mga bata, no? Kapag wala ka na sinasabi sa mga bata, ang hirap na palaki ng mga bata ngayon. Diba? No, brothers and sisters, mahirap na yun, mahirap na ngayon, itangin ng mga magulang. Dahil, brothers and sisters, ang mga bata ngayon, kailangan po tayo. Kailangan nila tayo. Kaya dapat tayo, samahan sila, i-journey sila, ipaalam sila kung ano yung purpose nila sa buhay. Amen?
Di ba natin sinasabi natin na? Hindi ko alam yung hindi na yun. Kasi sabihin na, saan ka ba pumunta? Di ba? Saan ka ba pumunta? Yung brothers and sisters, tayo po kay ito, pinapaalam ng Diyos ang pagbibigay sa atin ng opportunity na maging grasya ng kapwa natin despite sa mga tunay ng gulo. God created mankind in His image. In the image of God created them. Male and female, He created them. So walang pangit, walang hindi maganda po. Ano po kayo? So ibig sabihin po, kawanis po tayo ng ating Panginoon. Amen? So ano ang binigay sa ating mukha? Ito o ano man, magpasalamat po tayo. Amen? Bakit? Magaling ang Diyos. Ninireklamo natin ang ilong natin, sobrang flat. Diba? Bakit kami ako masalamat po kayo? Hindi ginawa ng Diyos yan nakabaliktad. Imagine mo kung kabaliktad po yan. Pag-isipon kayo ang pangit na kailangan na pag-umuulan. Pag-umuulan, pag-umuulan po ba yun? Dapat magpasalamat po tayo. Amen? Dapat yun po ang pinapaalala sa atin ng Diyos na tayo po ay mawanis na. Dapat pag-isip sa umaga, hindi na kasinamo. Lagi po nakangiti. Amen? Lagi po nakangiti. Alam niyo po, ako po ay nag-grocery, mali po kami kainan na bandang QC. Nag-grocery po ako sa may Kaita. Ang everyday kong damit niya, jeans, white and jeans. Kabisado na po yung makeup. Every time na umiikot ako dyan sa makeup, may lalapit sa ako. Sabi niya, Kuya, may nakapit pa po kayo. Siyempre, kabisado ko yung makeup, yung store, di ba? Sabi ko, nasa 14A ko. Walang panilo. Every time ko kung nakaputok, may nagtatanong sa akin, may sardinas ba ba? Sabi ko, meron. Sabi ng misis ko kasi, huwag ka na kasi mag-white, huwag ka na mag-jeans. So, wala mo ng pula. Or blue. Kaya ka na mag-tara. Pumunta ako ng SNR. Nalilibitan na isa. Sabi na, Kuya, may apple na ba? Sabi ko, meron po doon sa press ko sa press ko. Pumunta siya. Habang pinanap ko yung card, inahanap na ako. Sabi sa akin, Kuya, sorry ha. It's okay. Sabi hindi, Kuya, sorry talaga. It's okay. Kuya, sorry talaga kasi okay lang po. Kasi Kuya, napapit na dito. Sabi okay lang po yun. Sabi niya, sorry Kuya, supervisor pa tayo dito. Sabi ko, what's that? Ang imahe po natin lahat, malapit po tayong lapitan at tulad ng Diyos. Kahit ang problema, dapat inupago natin ang madaling lapitan. Approachable. Especially tayo mga nag-serve sa simbahan, dapat po tayo laging nakangiti. Amen? Dapat po tayo hindi nakasimangon. Sabi ko nga, masungit ka na, hindi ka makakultahan. Di ba? Hindi ka makakultahan, di ba? Ano gagawin sa'yo, di ba? Dapat lagi po tayo nakangiti. Dahil ang Diyos, ipagkakita po sa atin, ang bigyan sa atin, ayun po yung higala po sa atin, pagmamahal. Ang pagmamahal ng Diyos, katulad ko, katulad yung mga isinipin sa salba sa ating mga kasalanan. Ang yung mga kasalanan. Speaking po kayo yung nag-invite po sa inyo dito ng Christian Life Program. Di ba? Para mababait, di ba? Nakita nyo? Para mababait, bro, no? Pupunta sa ba? Pagpasok po na.
Kunin mo, O Diyos, ang pagkaroon mo dito. Sige, dito po. Dito ba dito ka? Ay, okay na. Parang babae ka na, no? No! Brothers and sisters, katulad ko rin, katulad din po nila, sinumba ko ng Diyos. Dahil sinumba ko ng Diyos, yung mabuti niya, hindi sa akin. Kaya pinapalihan ko sa inyo. Kaya na ako kasalanan na ginawa ko nakaraan. Bata pa ako. Ano ba ko ng Diyos? Hindi ko pamalan sa akin. Ilang beses ko na sa tinalagunan, ilang beses ko na hinapap yung pamamahalan sa mga mundo, pero tinatapalin ko ng Diyos. Amen? Hindi ko pa nakasabi ko sa inyo, itong Christian Life Program ko, ang good thing po dito, dahil pumunta ko kayo, libre po yung dinner nyo. May tubig pa kayo. Ano po yung may dinner? Ang dinner? Okay. Pero as kulang po sa inyo, example yung noodle dish or pasta dish po yan. Okay? Pag second talk, yung magkarabi yan. Pagdating ng pinto po, Spanish bread na lang po yan. Saka hindi malamig ng tubig. Ang bakit gano'n? Dahil habang patagal po niya, hindi nyo na kailangan ng pagkain. Amen? Dahil bumuso na kayo sa salita at sa pagkain mula sa Panginoon. Amen? Pero ngayon, meron na ito, masusurprise ko kayo. Dito na lang, kita. Yun yung pagsasalba ng Diyos sa atin. God loves you. Katulad na ng Holy God sa brothers and sisters, punta tayo. Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. So he got up and went back to his father while he was still at the way. Yung kwento, brothers and sisters niyan, paulit-ulit po natin ang piniling po yan. Amen? Paulit-ulit sa simbahan natin sinasabi, ang nakakalaman sa kwento na yan, paulit-ulit na yan, natulog natin yan. Natulog na pag-ibalasa, kinuha niya yung kailangan. Ang pinakamasakit pala, nalapuin pala sa buhay ng mga panahon, yung hiningi mo na pala yung kayamanan mo. Sama mo. Kaya sinabi mo, Father, pwede ba kuha mo na yung parte ko? Ang buwas na ginawa mo, brothers and sisters, sa maling ginawa mo. Bakit ito yung tatay dito, ginawa niya? Ibinigay niya sa atin na habang namumuhay pa siya. Ano ginawa niya? Inilustay niya, pinagbabagay niya, pinag-inom niya hanggang maubos. Saan siya tumira? Sa bagay, sa kulungan ng mga baboy. Kaya habang kumakain siya doon, sabi niya, mas masarap pa yung kinakain ng mga sulong ng baboy. So, ang ginawa niya? Umuwi siya at bumalik siya sa tatay. Alam niyo, brothers and sisters, ang tatay gabi-gabi, nag-aakbang sa anak. Pero sa ating ginawa sa ating anak niya, natuto siya umalis. Natuto siya umalik. Ang tatay dyan sa Palilasan, the parang ng Dalasa, lagi siya nag-aakbang. Umaasa. Naghihintay sa atin. Ang nakita niya yung anak niya, brothers and sisters, nakikita niyo yung sarili niyo. Yung palapit ng Palilasan, yung tatay hindi na natayo. Anong ginawa niya? Sinalubog niya. Niyakap niya. Binahis na nagpapag. Yun yung pamamahal na itinuturo sa atin. Despite ang sa ating mga kasalanan. Pinakita niya pa.
Yun yung compassion, brothers and sisters, na ipinapagawa sa atin ng Diyos. Sinasabi sa akin, hindi naman ako lumayo sa iyo, anak. Ikaw ang lumayo sa akin. Pero habang lumayo ka, nag-iintay pa rin ako sa iyo, dapat sa iyo. Diba? Yun, tayo mga kasama, diba? Mga dati ng kapatid, nakita tayo mga misis mo. Pasulit sa doon, kaya ka naman tumuho ka! Saan ka naman galing? Gusto mo na naman! Kaya ka naman sa kapatid sa ito, humigan ka naman, alam ka naman! Ginawa ka sa ito. Diba? Diba ang sabi natin? Subukan. Subukan mo naman. Nagbago. Diyos ay ang doon. At ang huling sinabi niya, we must celebrate and rejoice because your brother was dead and has come to life again. He was lost and has been found. Tayo na tayo dahil sa pagpili natin sa mga mundo. Diba, Diyos, ipagpagaling mo na ako ulit. Natutuwa ko siya. Sister, sabi ko, hindi ba? Napatay na tayo yung pinag-umay. Hindi patay ang katawan, brothers and sisters, ha? Patay na tayo, hindi na natin alam kung anong gagawin natin. Pero ang Diyos, nagtakanubay siya dahil sa pagbalik po natin. Sa pagbalik po natin. God's love is expressed in the offering on His hand. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kauna-una na upang nakaisa-isa ka na dahil ang pagmamahal ng Diyos ay muli tayo'y tinubos sa ating mga kasalanan. You know, brothers and sisters, yung pagtubos, maraming bagay po yan. Ang bagay na gawin ko po, 10 years po kami yan. Hindi na po sa bagay. Hindi kami 5 years, medyo babalios niya, pero babalios ko. Opo, syempre, po siya. So, yung time na yun, hindi po kami nagkakaroon ng maayos po. Ayaw sa akin, pero gusto ko sa kanya. So, nagkaroon po siya ng colon cancer. Colon cancer. Kung meron siya, may tanging ang buhay niya. Wala pa na tanging, mabilis. So, habang gusto ko siya nakaranas sa kanya bigaan, hindi na siya, hanggang sa umikita na siya. Ako ang kasama niya. Pagpupunta sa ospital, binubuhat ko siya dito. Dito, hanggang sa isang araw, sinabi niya, ginabi niya lahat ng mga anak niya. Sinagpake niya. Sabi niya, malapit na ako. Malapit na ako. Sabi niya, binigay niya na lahat ng mga property. Simulan na lang, bigay ko. Ito kay Jar. At sinabi niya, yung BMW at yung orsa, yung rush ko, ibibigay ko kay Jar. Tapos pag-uwi natin, lumabas ng hospital, sinabi ng misis na, diyan binigay niya dami ng BMW sa iyo. At yung orsa. Lumabas sila din ha, wala namang papaan sa bahay. Iyan sa hospital. Diba? Hindi mo naman kailangan gawin ko yun. Dahil yung pagganap ko sa ito, hindi na nakakuha. Sabi sa akin, Jar,
Huwag mo na karoon, kunin mo na lang. Ipagtubos sa akin ng Diyos ay mas higit pa sa material na bagay na binigay ko sa akin. Ipagtubos sa akin ng Diyos yung panibagong buhay na ibigay sa akin. Yung ipagtubos sa akin bilang anak niya. Mas mahalaga pa po yun sa material na bagay. Dahil yun po yung priceless. Dahil nakakalaga. For God so loved the world, He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but have eternal life. Pag naglilingkod ka sa Diyos, ay hindi ka tumatanda. Amen? Ilan po yung nakatabi nyo sa Kanya? Yeah. Hindi tumatanda. Maniwala po ba yun? Hindi ka tatanda. Ako, mag-65 na po ako, ha? Ortigate na po ako. Naniniwala ako kasi kung the next time at kung yung grasya ng Diyos ay nihinapin mo, inibigyan ko na kasi kaya sa puso ng isa na. Kung mayroon natin sa liyan ang puso mo at ang iyong kaluluwa, lumalabas po yan at sumisigaw sa pagkatao mo. Pagkakita ka ng kapatid ko, malayan pa na, hindi nasasalita, sabi niya, pagkakita ko si brother na ito, parang kayo ba eh? Nakapakita kayo. Pero yung mga tao naman, nagpapakabait, pero hindi bagay. No? At least nung parang sisisigaw or maging mabait, di ba? Pero yung mabait, kaya talaga, lumalabas kayo na nila na, parang pwede niya. Kaya wala siya ginagawa, di ba? Yung grasya ng Diyos. Paano mamimiti natin yun? Tanggapin natin yung pagmamahal niya. Alisin natin yung mga sama ng loob natin sa sarili natin, yung gawin natin, yung bigatin natin, mga pangyayari natin sa loob natin na hindi nangyari. Dahil yung araw na ito, o yung mga susunod na oras, o susunod na araw, tandaan mo, tayo po ay tinubos na ng Diyos. God's love is reflected on His creation. Tayo po yun. Ginawa ng langit, ang lupa, ang hangin. Lahat na bagay na ito, kapapakinabangan po natin. Napakasaya, di ba? Ang galing ng Diyos sila. Sabi niya sa akin, tanong po sa akin, sir, totoo ba ang may Diyos? Totoo ba ang Diyos na gumagawa sa buhay natin? Sa ating pagkatao sa buhay natin? Hindi ko po sinagot kung may Diyos. Pero ang tanong ko sa Kanya, nakita mo na ba ang sarili mong biguka? Sino po nakakita ng sarili mong testing? Na dalawa, yung personal na nakakita niya na wala, may nakakita ko ito. Pero alam niya may instinct nila, di ba? Pero alam niya nagtatrabaho yung instinct kasi natutupo pa kayo, tama? Ang pinakamahal, pag nakakita ko, anong pinakamahal sa isingin? Yung pagputot mo. Habang hindi ka pa pumutot, hindi ka pa uwi. Tama? So, magkatagal ka pa sa hospital, pag pumutot ka na yun ang pinakamahal. Kasi, pwede ka lang kaya na discharge na uwi na. Bakit, brothers and sisters, tayo mo sa ito kung katulad na ng Diyos niya. Hindi mo siya nakikita, pero nagtatrabaho siya sa buhay natin. Katulad na nagtutulungan po natin yan, hindi natin nakikita. Pero naniniwala tayo, nagtatrabaho niya sa ating katawan. Umagang niya, nagtatrabaho. Ang banal na Espiritu at ang pagmamahal ng Diyos, nagtatrabaho po niya sa buhay natin, kasama at pamilya. Amen? Dahil grasya ng Diyos. God's love described the power from the Father in His true Son. Yun yung pagmamahal. But the fullest revelation of God's love is the sending of the Son to suffer and die.
kahit ako yung may half down, pero kaya po tinubos ko. Okay na po yun. Sa beses na po yung ginawa ng Diyos para paalala sa akin na anak, mahal kita. Tapos na yung pag-ibig ko. Hindi ko na nalay ko na ang pagmamahal, God, love, sustain. Ito po yung nagpupuno sa ating pang-araw-araw. Alam niyo, nung elementary po ako, mayaman po ako. Hindi ko nga alam kung gano'n ba rin lang. Sobrang yaman ako, hindi po ako marunong mag-swimming. Alam niyo po, parang resort sa Bulacan, may slide po yun. Sobrang likod na pag-elementary na, di ba? Ako, ganda po sa may, hindi ko alam kung malalim ba siya, o gaano magaling. Ang slide po po doon. Habang pa-slide po ako, may sumunod sa akin ang klase ko. Habang pupunta na ako sa tubig, tinaman po ko parang sa ulo ko. Bigyan ako ng blackout. Pag blackout ko po, masak po ko doon sa tubig. Nagkakawag po ko. Sobrang pumapasok na yung tubig sa akin ito. Habang pakalulog ako sa ito. Pagkatapos na ito, may sumigaw sa akin, sabi sa akin, tumayo ka! Habang nagtutulog sabi sa akin, tumayo ka! Nagtitigil lang. At least na sumigaw sa akin, tumayo ka! Tumayo po ako. Hanggang dito lang pala yung tubig. Minsan sa buhay natin, brothers and sisters, sa mga problema natin sa buhay, akala natin nakakalulog lang. Yung problema natin sa pera, sa pamilya, sa anak, nakakalulog na. Parang ayaw na natin tumayo, kasi parang hindi na natin kaya. Pero nakalimutan natin, ang pagmamahal ng Diyos ay nagbibigay po sa atin na magpatuloy sa buhay. Kaya sa umaga po, tumatayo po tayo ng buong giliw. Hindi na sa ating mga asawa, bagos, dahil may panahon pa tayo magbago at gampanan po ang sasabi ng Diyos sa atin. God loves sustain. You know, brothers and sisters, bago ko magtapos, gusto ko yung kwento nito. Ito yung kwento ko ng way back 1970s. Yung 70s na yun, ang Ray Penal, binapat ko yun. Wala siyang sinala. So yung kanya na yun, may isang nagtatrabaho sa kanyang bata. Bata ito, nagtatrabaho na niya sa gabi, pumunta siya doon. Ilawang nila pala, tapos, pagsisikal na siya, may cross na bus, na kotse. Ano man, 15 years na ginagawa niya, everything na ginagawa niya, gabi-gabi. So one time, napakit na siya. Yung alas 7 na yun, hindi na siya pumunta. Hindi niya dito na parang doon sa langayan. So habang nagpapahinga siya, tumalik na tayo. So hindi niya rin ito. Kailangan ito niya. Habang kinala, may narinig ko sa isang tulog. Hindi nila natin. At sobrang makikinig niya, brothers and sisters, nalaman niya, may dalawang sasakyan at then, yung mga sa lubong. So, ginawa niya, nilagay siya pumunta sa may bahay na.
Kinuha niya yung lampada. Sabi niya, Tigil! 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 Kaya sobrang sigaw niya, hindi na napigilan mo kayo. Nagkakabahan ng bus at ibulit. Nakita ko sa pati, sobrang inaman niya siya. At iibig sila mo, bakit nangyari mo? At parang wala na buhay. Iibig sila mo. Niisip nila ko, bakit nagkakabahan? Nalaan nila, yung lang pala, ibig ko. Pero, walang ilaw. Hindi niya sila katulad ng buhay natin sa paglalakbay natin brothers and sisters. Tatay na naglalakbay lang tayo. Pero pinapaalala ng Diyos sa akin na sindihan natin yung lang pala. Sa gano'n, magkaroon ito ng ilaw. Yung ilaw na ito na magbibigay kulay, alam sa mga naglalakbay na hindi na alam kung saan sila patungo. Wala pa na ilaw, iinapilin sa akin ng Diyos. Ito ay nagrepresenta ng pagmamahal sa atin. Nakipitin natin parati sa mga kapatid natin na hindi kilala ang Diyos. Nanawagan ng pag-asa. Dahil lang para na may liwanag, ito'y pagmamahal ng Diyos. Grasya na patuloy na magbigay sa buhay natin ngayon, bukas at magpapaya. And with that, brothers and sisters, together please. And dasalin po natin ito, beneath the Father, the Son, and Holy Spirit. Father in heaven, thank you for your compassionate and merciful love. Grant me the grace to remember all times that your love creates, your love saves, and your love sustains. I invite you to come into my life. I open myself to your blessings, forgiveness, and graces. I offer to you the areas of my life that I am asking for your love to manifest. Father, grant me the grace to know and love more. Today, I declare that I am your beloved child. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyo.